Ipinaliwanag ng Energy Department na may kapangyarihan ng pamahalaang magtakda ng limitasyon kung magkano lang ang dapat ibaba o itaas sa presyo ng produktong petrolyo alinsunod sa umiiral na State of National Energy Emergency sa bansa. Yan ang ulit ni Sheila Natividad. Bukod sa pagpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, tiniyak ng Department of Energy ang pagtatakda ng limitasyon sa mga price increase ng mga gasolinahan sa bansa. Nakaangkla ito sa Executive Order No. 110 Series of 2026 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Marso na nagbibigay kapangyarihan sa pamahalaan na makialam sa oil pricing at magtakda ng minimum at maximum price adjustment sa panahon ng emergency. Layo nitong mapagaan ang epekto ng global supply disruption at matiyak na may sapat na supply ng langis sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback, tapos may maximum din tayo sa price increase. So both ways. Pag rollback siya, dapat kung 24.95 yan, dapat yung rollback could be equal or more than the 24.94. So pwede siyang maging 25, pwede siyang maging 26, pero hindi siya pwedeng 20 lang. Ibig sabihin nito, hindi maaaring bumaba o tumaas ng lagpas sa itinakdang range ang presyo ng langis, lalo na't umiiral ang State of National Energy Emergency sa bansa. Kaya naman patuloy ang mahigpit na pagmamonitor ng DOE sa paggalaw ng presyo nito. We still follow the calculations that we have been using for regular increases. We consider the 5 days. We consider the exchange rate of the peso, the dollar. We consider the premium that is paid, the insurance, kung magkano yung insurance, magkano yung transportation. All those are factored in. Hindi naman siya na hahanap lang kami ng isang numero na without any mathematical or accounting applied, no? Ipinaliwanag din ng DOE na maaaring magkakaiba ang price adjustment sa Metro Manila at mga probinsya, kaya't nagtakda ng minimum at maximum levels para masigurong akma at makatarungan ang presyong ipinatutupad. Samantala, sa pinakahuling tala ng DOE, nananatiling sapat ang inventaryo at supply ng mga produktong petrolyo sa bansa. Inaasahan naman ang pagdating ng 100,000 bariles ng langis ngayong linggo bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply nito. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.